So yun nga, sobrang taas ng snow ngayon. Saturday, 1 o'clock na ng tanghali. At ayan, yan ang itsura ng ating paligid. Dito makikita nyo mga guys, sa ating bakod. Siguro, mga 2 dangkal ko na tong kapal ng snow. Kahit dun sa bench natin, makikita nyo, 2 dangkal na yung kapal niyan. At patuloy pa rin bumubuhos yung snow. Sobrang lamig sa labas. Kasalukuyan nga, nagse-service yung ating siniservice yung ating furnace. Dapat last week pa yun, last week. Masyadong puno yung kanilang schedule, kaya ngayon lang tayo napuntahan. So yun, baba tayo mga guys, silipin natin kung tapos na sila. Kasi wala kaming heat ngayon habang siniservice nila. Pinatay mga kalating oras lang daw. So ayun nga mga guys, siniservice nila yung ating furnace para yung bahay natin ay winter ready na. Actually, nung last week pa ito nakabook. Kaya lang, since nga nagbago yung klima dito sa amin, biglang nagkaroon ng heavy snow. Kaya dumami yung nabisi sila, ibig sabihin. Ngayon lang tayo napuntahan para i-service tong ating furnace. Nagpadagdag tayo ng humidifier para hindi maging dry yung hangin dito sa loob ng bahay. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng runny nose, siguro dahil sa hangin. So yan, nagpadagdag tayo ng humidifier. So yan, ito yung dapat nating pagka homeowner ka, ito dapat yung kailangan mong i-maintain sa bahay mo. Laging titignan itong furnace. Ito kasi yung parang heart ng bahay. Ito yung nagsusupply ng heat. Especially ngayon, makikita nyo sa labas mamaya, sobrang kapal ng snow. At napakahirap kapag nag-breakdown yung furnace. Buti na lang itong sa bahay. Bago pa yung aming furnace, bago pa. Kailangan lang talagang i-maintain annually. Para sa ating mga viewers, itong itsura ng ating furnace kapag binuksan natin loob. So since nung nag-move kami last year, or nakuha namin yung bahay last year, hindi natin ito nabuksan. Hindi naman tayo yung technical na tao para mag-open ito, kundi yung nagsiservice. So medyo complicated yung loob. Daming wire. So andito yung filter box natin. Ang kinabit nila ngayon is yung 5-inch na. Medyo makapal yun. Sabi nila sa akin, papalitan lang yon once a year. Or 2 years kasi sobrang kapal niya. 5 inches. Usually kasi mga lumang furnace is yung maninipis lang, parang lang yata 2 cm or 3. Nakikita ko. So ito na may water tank natin. Napadagdag tayo ng isang valve. Parang ito yung tinatawag nila na pressure valve. Parang ganun. Ayan. Yan siya nakakabit. Nagpadagdag din tayo niyan. So ganito mga guys, tumatakbo ang furnace. Meron siyang, what do you call that? Ivan? Burners. Burners? Yeah, the burners. So ayun, welcome back dito sa ating channel mga guys. At ito, Monday evening dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At pauwi na tayo ngayon. At yun nga mga guys, grabe nangyaring snowstorm. Hindi ko alam kung matatawag ko siyang snowstorm, pero ayun nga, base nga sa na-witness ko, sobrang lamig. Negative 20 yata yun, or basta freezing temperature siya. At sobrang taas nung ibinuhos na snow nung Saturday. At ayun nga, nagpa-service tayo ng ating furnace kasi medyo na-delay, na-late yung dating sa ating nung technician. Actually last 2 weeks ko pa ibinok. At ayun nga, siguro dahil sa nangyaring pagbabago ng ating klima, dumami yung kanilang mga emergency calls, kaya hindi tayo napuntahan agad. Pero okay lang kasi hindi naman ganun ka-urgent yung sa atin. So ayun nga mga guys, bukod sa
pag-aalaga ng sasakyan mo, ng kotse mo kapag papalapit na yung winter. Syempre papa-change oil ka, papapalit ka ng winter tires. Kung ikaw ay isang homeowner dito sa Canada, especially dito sa amin sa Alberta, dito sa Calgary, kung saan medyo kakaiba ang winter, sobrang lamig. Tingnan, kapag homeowner ka, kailangan mo ring alagaan, i-ready yung iyong bahay sa winter. So isa nga dyan yung pagpapaservice ng furnace mo, furnace ng bahay nyo, yung water heater, kung gumagana pa yung init, kung tatagal pa siya sa buong winter season. Though yung sa amin sa bahay bago naman siya, kaya wala pang sakit ng ulo. Pero ayun nga, kung medyo nag-aalangan or nagpi-50-50 yung mga ganong mga furnaces sa bahay or water heater, kailangan meron ka mga emergency fund just in case na bumigay sa sobrang lamig. Ayun, hawa naman ng Diyos, okay yun sa atin. At yun, alagaan lang sa service para tumagal yung buhay niya. So ayun mga guys, yan ang ganyan ang katotohanan ng isang pagiging homeowner dito sa Canada. Yung kakaibat na talaga dyan yung gastos sa pagme-maintain ng bahay. So yun nga, sa awa ng Diyos okay pa naman. Tsaka siguro kailangan ko na lang tignan yung mga maliliit na, siguro pag na-busted yung ilaw, yung mga ganun, konting leak sa banyo, pero wag naman sana. Yun, maalagaan din naman si Mrs. sa bahay, maalaga din naman tayo para iwas sa malaking gastos. Tsaka yung sa furnace, yun yung pinaka-importante, yun yung malaking gastos dito kapag yun yung nasira at yun yung papalitan. Parang tumataginting ko lang 10,000 yata yun. Depende sa size ng bahay, depende sa size ng furnace na ikakabit. Pero yun, base sa mga pagre-research natin, syempre yung mga gantong bagay, paghahandaan na natin yan. Kahit hindi pa, yun sa atin ay malayo pa sa katotohanan, malayo pang palitan, syempre mag-research na tayo kung magkano yung gastusan kapag nasira o kailangan ng palitan yung furnace natin. So ayun nga mga guys, meron akong napanood na video or survey or kung ano man yung gusto nating itawag dito sa ipapapanood ko sa inyo. Grabe, parang nakakalungkot lang isipin. Nandito ka nga sa Canada, pero alam mo yung kailangan mo tipirin yung sarili mo. If the interventions are not put in place, magkakaroon ito ng adverse effect sa economy both in the short term and in the long term. Isa sa bawat 4 na magulang ang nagsasabing binabawasan na nila ang sariling food consumption para siguraduhing sapat ang makakain ng kanilang anak. Ito ayon sa report kamakailan ng Salvation Army. Mas importante yung ng anak mo, you have to adjust. Ikaw na talaga yung mag-a-adjust pagka ganun. So, bilang magulang, coming from the heart. Sa mga magulang na ito, 90% ang nagsabing binabawasan na nila ang kanilang grocery bills para tugunan ng iba pang bayarin. 86% ang nagsabing sinimulan na nilang bumili ng mas mura pero hindi gaanong masustansya na pagkain. At 84% ang nagsabing minsan hindi na sila kumakain. Ang nakikita natin dito is mahal pa rin ang presyo ng pagkain. Number 2, in the midst of rising food prices, makikita natin na yung incomes ng ating mga kababayan, mga Canadian, hindi siya sufficient para makamit ng kanilang consumption expenditures. Ayon pa sa Salvation Army, dumami rin ngayong taon ang bumisita sa kauna-unahang pagkakataon sa mga food bank. Bagamat humupa na ang pagkabahala sa abot kayang pagkain at inflation kumpara noong 2023. Sabi ko nga sa mister ko, hindi na tayo masyadong nagsishopping ngayon kasi malalaki na, pero parang pareho pa rin kasi both kami nagtatrabaho pa rin kasi kami. So parang kulang pa rin ano. Sa panahon ngayon, lalong-lalo na ang tataas ng mga bilihin, pinagkakasya na lang namin yung budget. Opo. As much as we can. Pero talagang minsan nagkukulang pa rin. Pangunahing isipin na raw ng Canadians ngayon ang healthcare at abot kayang pabahay, na ayon sa ekonomista ay hindi rin daw nalalayo sa seguridad ng pagkain. Over the long term, ang mangyayari nito is magkakaroon to ng epekto hindi lang sa healthcare system natin kasi ang mangyayari niyan is yung mga tao na nagkakasakit
pupunta sila sa ospital o maghahanap sila ng doktor, that would cause long-term impact sa ating healthcare, but also in our economy in general. So just imagine if you have workers in your economy na yung kanilang health, human capital ang tawag natin dyan, yung human capital in the form of health, hindi maganda. Ang magiging resulta nito is hindi magiging productive yung ating mga workers. Huwag daw sanang kaligtaan ang datos na ito ng gobyerno at mas tutukan din daw sana ang pangmatagalang solusyon. Paglago ng sahod ng ating mga kababayan para maging over the long term, maging mas affordable sa kanila ang pagkain. Kasi hindi dito pwede na puro short-term solutions lang tayo. We need to come up with a long-term permanent solution to address this problem. Teresa Redula, Omni News, Toronto. Nakakalungkot lang sumasabay sa malamlam na paligid, itsura ng paligid natin. Nakakalungkot lang talaga isipin, gaya nga ng sabi ko. Yun, kailangan mo bang tipirin yung sarili mo, yung pamilya mo, anak mo sa pagkain? Alam naman natin dito sa Canada, napaka-importante din ng nung pagkain. Kasi syempre, especially sa atin na walang alam ginawa dito kundi magtrabaho 2-3 beses ka magtrabaho dito sa Canada. Tapos darating dun sa point na kailangan mong tipirin yung pagkain mo kung saan dun ka na lang kumukuha ng lakas mo para makasurvive ka dun sa trabaho mo. Tapos yung pa yung mangyayari. Sa totoo lang naisip ko mas maganda pa pala sa Pilipinas kung ganito lang din naman yung mararanasan mo. Mas maganda pa pala sa Pilipinas mo na lang maranasan niya. At least doon kasama mo yung pamilya mo, kasama yung magulang mo. Lahat kayo kumpleto. Kumain man kayo ng 1 o 2 beses sa isang araw, masaya pa rin kayo. Pero kung dito mo siya mararanasan sa Canada, parang hirap lang i-imaginein na ang hirap na nga ng sitwasyon mo, yung nagtatrabaho ka na 2 o 3 yung trabaho mo. Tapos makikita mo yung anak mo na dati kumakain ng 3 o higit pa sa isang araw. Tapos biglang ika-cut off, magiging 2 na lang. Well, ayun, naisip ko lang mga guys. Andito ka nga sa Canada, pero ang kapalit naman nun, naghihirap ka or yung kasama mo yung naghihirap ka kasama yung anak mo, yung asawa mo, yung pamilya mo. Parang kahit sino naman siguro, kahit naman tayo, ako nangarap ako ng magandang buhay dito sa Canada, pero nga sa kabila nung pagbabago, yung hindi natin kontrolado yung ekonomiya, yung pagtaas ng cost of living dito, parang kailangan mo pang i-sacrifice yung kakainin mo sa isang araw. Parang para makasurvive ka lang dito, kailangan mong i-budget, kailangan ka mag-cut off ng budget sa pagkain. Siguro nga, kaya nung nagdaang araw mga guys, mayroon silang in-announce yung government ng Canada na magpo-post muna or parang may 2 months na wala kaming tax dito sa Canada. Para lang yun sa mga pagkain at ibang mahalagang commodities. Hindi siya actually sa lahat, parang sa pagkain, groceries, damit, yung mga ganyang bagay, wala mo ng tax. Siguro dahil siyempre sobrang taas nga ngayon ng mga bilihin dito, yung mga sahod namin minsan di na talaga sumasapat, kaya siguro naramdaman din ng government yung ganun. Kasi siguro nakikita nila sa mga food banks dito lang sa may amin sa may Calgary. Kapag umuwi kasi kami ni Mrs. nadaanan namin yung Calgary Food Bank, so lagi yon hahaba ng pila ng mga sasakyan, mga kotse. Dati naman kasi parang mabibilang mo lang na pumipila. Pero ngayon parang nagta-traffic na. Ang hirap lang makita yung ganung sitwasyon. Isipin mo nagtatrabaho ka ng sobra, tapos yung source of energy mo doon pa yung nasasakripisyo. Tsaka totoo din naman yung nasa balita na kapag napabayaan mo yung sarili mo, lalo sa pagkain, nako-compromise yung health mo. Dito pa naman mga guys, ang hirap din siyempre ma-hospital. Kahit siya libre, pagdating mo, pag na-emergency ka, hindi ka na maagad i-attend ng mga doctor's emergency. Mahaba talaga ngayon yung waiting period. To be honest, kahit i-Google search nyo yung waiting time ng mga hospital dito sa Calgary, minimum na yata yung nakita ko na parang 4 hours, 5 hours. Ewan ko lang, pwede kayo mag-comment sa baba sa mga taga Calgary dito kung tama ang 5 hours, 4 hours to 5 hours. Pero yun yung huling nakita ko.
Pero last year talaga maabot pa ng kalahating araw yung waiting period. So ganun kahirap, yun yung mararanasan namin dito o natin dito kapag kinompromise natin yung ating health sa pagtitipid sa pagkain. Yan. So ayun nga, with that being said mga guys, paano mo ba malalaman kung kailangan mo na talagang umalis ng Canada o hindi para sa iyo ang Canada, at kailangan mo nang bumalik na or umuwi ng Pilipinas or humanap na lang ng ibang bansa na tutugon dun sa sitwasyon mo ngayon. Itong mga babanggitin ko siguro, para lang naman sa akin to. Ito lang yung, kung ako yung nasa sitwasyon ngayon na nandito ako, bago pa lang ako dito sa Canada, at nararanasan ko to yung mga ganitong pagbabago. Ito siguro yung magiging benchmark ko para makapag-decide na lang na kalimutan na lang muna siguro ang Canada at i-focus na lang yung attention ko sa, ayun, siguro sa pag-uwi sa Pilipinas or paghahanap ng ibang bansa na pwede kong malipatan. So number 1 mga guys, sa aking lista, sa aking benchmark is yung kapag hindi ka na makasabay sa pamumuhay dito sa Canada. Yung tipong pakiramdam mo may isa, dalawa or tatlo ka ng trabaho pero ano ka pa din, broke ka pa din. Parang napipil mo ang dami mong bayarin at negative pa rin yung bank account mo. Siguro parang panahon na para magdalawang isip ka na walang mangyayari sa buhay mo dito. Pangalawa mga guys, sa aking benchmark is yung nababaong ka sa utang na hindi mo namamalayan. Ito maraming nandito sa ganitong sitwasyon kasi hindi lang naman yung sarili natin, yung obligasyon natin kapag nandito tayo sa Canada. May mga umaasa sa atin sa Pilipinas, magulang natin, kapatid, or likas na sa ugali natin mga Pilipino kasi yung hindi mo matitiis yung mga mahal mo sa buhay. So yung pagiging baon sa utang, actually may dalawang to sa akin parang dalawang sitwasyon. Yung syempre yun nga, yung masyado kang concern sa mga mahal mo sa buhay, yung tipong napapautang ka na hindi mo naman gusto pero hinihingi lang ng sitwasyon dahil kailangan mong tulungan yung mga mahal mo sa buhay. Meron din naman na nababaon ka sa utang dahil inuuna mo yung mga luho mo, bili dito, labas dito, mall dito, basta yung mga vices, mga luho natin na hindi naman natin kailangan gawin dito sa Canada. So yun yung dalawang mukha ng kung bakit nababaong ka dito sa utang. Pangatlo mga guys, kung ikaw yung taong hindi mo kaya mag-adapt o hindi ka madaling maka-adapt sa pagbabago sa paligid mo. Dito kasi sa Canada mga guys, siguro aware naman kayo sa mga nakaraang mga buwan, maraming pagbabago nangyari dito sa immigration at kung saan-saan pa. So kung ikaw yung tao na mahina ang loob mo at madali ka ma-stress, madali ka magkaroon ng anxiety, hindi ka para dito sa Canada. Kasi dito sa amin, dito sa Canada, hindi namin ma-predict, napaka-uncertain lahat ng mga bagay dito. Maaring ngayon okay ang lahat, bukas may magbabago sa mga sitwasyon, sa mga batas, especially kapag wala ka pang permanent status dito, ikaw yung unang maapektuhan ng mga pagbabago. Kaya yun, kung ikaw yung taong mahina ang loob, hindi para sa iyo ang Canada sa ngayon. Ayun, pagka okay na siguro yung lahat after 1-2 years, medyo smooth na, yun, siguro baka pwede uli subukan. So panghuli mga guys, number 4, kung ikaw yung taong maluho sa sitwasyon kasi namin ngayon dito sa Canada, sa mga pagbabago, sa mga nangyayari dito, kailangan ngayon is practical mag-isip, alamin mo kung ano yung priority mo sa buhay. Hindi porket nakarating ka dito sa Canada safe ka na, kumbaga. Madali maghanap ng trabaho pero yun nga, napaka-uncertain ng mga bagay lalo na ngayon dito. Sobrang naghihigpit sila, especially sa kapag yun nga nabanggit ko kanina, kapag wala ka pang status, ikaw yung unang maaapektuhan. So kung nandito ka na,
maganda mong gawin is yung sinasahod mo is ipunin mo lang ng ipunin. Yung mga bagay na hindi mo pa kailangan or wala pa namang silbi sa'yo, wag mo munang i-priority. So ayun nga mga guys, yun lang yung masasabi ko at yun lang din yung aking reaction dito sa news ng Omni dito sa napanood ko. At yun, sana sa mga susunod na buwan maging okay na talaga. At yun nga, yung tax na pinost nila for 2 months, malaking bagay yun, malaking tulong yun para sa amin, especially mga homeowner din. Ngayong winter nga, ito yung pinakamagastos na buwan para sa amin dahil tataas ang kuryente namin, yan, mga maintenance job, mga heater, mga furnaces, yan. So dagdag gastos sa amin yan, hindi nakabilang sa expenses namin yan. At dahil dun nga sa tax na parang ipinost nila for a while, malaking bagay. At syempre yung mga kababayan natin na andito sa Canada na naka-temporary work status pa, yun, kapit lang. At syempre naniniwala tayo na magiging okay din ang lahat. Ngayon lang to, syempre. Ayun, dasal lang. And so yun nga mga guys, hanggang dito na lang muna siguro itong ating maikling vlog para sa Monday evening na ito. At magdadrive muna tayo. At medyo madulas talaga yung daan mga guys. Pinilit ko lang talagang tapusin itong ating video. At yun, God bless everyone and see you to the next one.